Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa negosyo ni Kimi na kung saan abaw at ang balita po natin ay kinahabol daw po ng mga kasosyo si Kim. So ano kaya ang, kung totoo man, ano ang solusyon ni Kim dito? Paiiralin po niya ang kanyang pagiging mabuting puso na sige, bayaran na lang para wala ng problema, or makikipagmatigasan kasi bakit siya ang hahabulin? Hindi naman po siya ang may kasalanan. 'Di ba? So ayan, bago po tayo magpatuloy sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And ayun nga guys, nabalitaan nyo na ba? Napanood nyo na ba na itong si Ate Lakam daw po ay grabe na yung pagmamakaawa kay Kim Chiu, na patawarin na siya at yung kanyang utang ay uunti-untiin na lang ng pagbabayad. Gagawa siya ng paraan para makabayad paunti-unti kay Kim Chiu. So ibabalik na lang yung mga nawala kay Kim. Pero yung mga nababasa kong comment, paano niya magagawa yon? Wala naman daw itong trabaho. Trabaho niya, syempre, konektado pa rin kay Kim. Ngayon, paano na? Ay wala nang si Kim Chiu na sa kanya. Ngayon kasi sinira niya yung tiwala. So, paano niya mababayaran si Kimi? Ano yon? Baka daw nga sa pera ni Kim, nakikihati pa to. Yung talent fee daw ba? Yung mga ganun-ganon. Baka may hati pa sila kami doon. Which is, I don't think so naman. Well, paano nga yun mangyayari? At halos talagang sobrang nagmamakaawa na daw si Ate Lakam sa kanya. Alam naman natin si Kim, mablambot po ang puso niya. Pero payo po ng mga fans, payo ng mga netizens, huwag basta-basta patawarin. Ituloy pa rin ang kaso. Kasi doon lang talaga siya matatauhan kapag binigyan talaga siya ng mabigat na leksyon. Pero kung patatawarin lang, hindi raw ito matututot, uulit lamang din. Grabe, ang hirap naman nito magdesisyon para po kay Kim. So kayo guys, anong inyong say tungkol sa pagmamakaawa daw dati lakang kay Kim? Anyway, narito naman ang ibang mga komento hinggil sa mga nagdaang balita ng mga netizens. Sabi dito ni Zenita Ram Memi, magandang gabi. Grabe ka naman ate, wag mong gawing bakla si Pao. Macho yan at loyal kay Kim. To be fair, mahal nila bawat isa. In love sa isa't isa. Grabe naman nga. ginawa nga pong bading si Pao. Grabe, ganyan na ba talaga kadesperado? Yung pagliling kay Paula Avellino sa babae, hindi effective. Kaya sa lalaki na lang. Nakesyo kaya hindi po kayang pagsigawan si Kim kasi bakla. Kasi gusto daw nito ay kapwa niya lalaki. Ay, grabe kayo. Wala naman ako nakikitang kahit na anong senyales sa kilos ni Pao. Hindi naman siya feminine. Wagas kayo magsalita kay Paula Avellino. Gusto niya lang talagang sirain yung tao. Anyway, sabi naman ni Life Matters, magandang gabi sa'yo and shout out for Pao to fool around while away from Kimi is dumb fake news. Period. Whatever whereabouts he has been busy with could be related to Kimi's welfare. I sense something purposeful, but it's merely my own theory. Let's not accuse him of any wrongdoing so long as we have no basis of any proof.
Pao has always been generously caring, supportive, protective as to what will benefit Kimi from all angels of life. Let's be open-minded to both of them. They are considered as one to begin with, kinda entangled together. So, if we trust and respect Kimi, let's do the same for Pao. Fair enough? Thank you for the consideration, unity, and understanding ko, Kim Pao fans worldwide. Napakaganda, no? Nitong comment ni Life Matters. Abay talaga naman, na totoo yan. Huwag po tayo mag-a-accuse agad kay Pao. Lalo na kung wala namang basis. Lahat ng pinagsasabi, wala naman pong proof na kesyo ganto, kesyo ganyan. So, gusto lang kasi talagang sirain si Pao. And grabe yung mga fans din kay Pao. May ganto lang something. Galit na agad kay Pao. Kung nire-respect po natin at kung kaano po natin mahalin si Kim, sana ganun din po kay Pao. Kita naman natin kung gaano niya alagaan si Kim Chiu. At lagi siyang nandyan for Kim, diba? Let's understand the situation. Anyway, sabi naman ni Mila Carillo, magandang gabi. Ma'am Gandara, kung kami ang tatanungin kung mag-asawa sila ni Pao, kasi iba yung may family na hinangaan. Ang problema, lalong nasa asawa mo kung kasal na kayo ni Pao. Iba na ang may asawa ka. May asawa kaysa kapatid. Kasi ang kapatid, kung kailangan mong tulong, pero pag asawa mo, sa tabi, araw-araw, masasabi mo ang lahat ng problema. Kaya sana, Kim, pumayag ka na makasal. Iba yung may sarili kang family na tinatawag at maganda kung may anak ka. Tinatawag na daddy at mommy. Ang sarap lang pakinggan sa anak mong tunay. Kim Pao, good support lang kami. Merry Christmas and Happy New Year. Have a nice day. You're the big heart from senior fans. Solid. So, ayan, Kim, ang wish ng mga fans sa'yo na maging ka na daw sa tahimik at mag-settle down. Oras na daw. Anyway, eto naman po ang chika. Kim Chiu, hinahabol na daw po ng mga kasosyo. Ito po ay update ng Abante. Grabe, bakit hinahabol si Kim ng mga kasosyo, sa negosyo? So, ito yung kanilang caption ng Abante tonight. Malungkot di umano si Kim Chiu sa opening ng pop-up store na kanyang bag business sa Cebu dahil may mga lumulutang na chikang hinahabol. Umano kasi siya ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Basahin ang entertainment news, i-click ang link sa comment section. And narito nga ang kanilang chika, ang buong detalye ng ulat. May mga nagbunyi dahil nag-open ng pop-up store ang kanyang bag business sa Cebu, si Kim Chiu. Siyempre, present doon ang iba niyang mga kapatid. Minus Lakam. Siyempre, wala po doon sa Ate Lakam. Maganda nga namang senyales para kahit papaano ay makalimutan ng aktres ang pinagdaanan niya sa kanyang nakatatandang kapatid. Pero itong tweet ng isang beer tea na sa kabila ng selebrasyon ay cited daw ang pagkalungkot ng TV host actress sa nasabing okasyon. May mga lumutang kasing chikang hinahabol umano kasi ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ang Chinita Princess na pwedeng pabulaanan ng actress. Inisplok din ito ng veteranang showbiz journalist na si Christopher Min sa kanyang online show. Ayon kay Crispy, hindi raw solo ni Kim ang pagmamayari ng kanyang business. Dahil daw dito ay sobrang na-stress ang actress, lalo pat may ilang kasosyo na nagde-demand na ibalik ang kanilang puhunan. Say pa ng showbiz host, may mga kamag-anak daw na namamagitan sa kasalukuyan kina Kim at Lakam para ayusin ang kanilang mga gusot. At dapat po para ma-maintain lang po, 'di ba?
para mamagitan talaga sa kanilang dalawa na Ate Lakam. May kadugtong pa ang mga chika na di umano'y lumalambot na raw ang puso ni Kim sa kanyang kapatid na idinemanda niya ng qualified theft. While in time for Christmas, sana nga'y magkapatawaran na ang magkapatid. After all, Christmas is not only a season of love, peace, and joy. It is also a time for forgiveness. Anyway, bukas ang panig ni Kim kung totoo ba na may kasosyo siya at umano'y naghahabol para sa ikalilinaw ng issue. Ayan, grabe yung mga issues, di ba? Yung about sa dulo na parang lumalambot na ang puso ni Kim kay Ate Lakam, hindi naman imposible talaga. Kasi mabait naman at malambot talaga po ang puso ni Kim, lalo na pagdating po sa pamilya. At the end of the day, ate niya yan, kapatid niya yan, mahal po niya yan, di ba? So, hindi imposible. Pero yung mga payo ng mga fans, payo ng mga netizens, sa mga comments, grabe, wag daw basta-basta magpadala. Kasi dapat, pwede namang magpatawad, pero kailangan pa rin pagbayaran yung consequences ng maling ginawa. Pwedeng magpatawad, ayan, patawarin sa salita, pero huwag kalimutan na siya po ay binetrayed. Hindi po biro, lalo pat kapatid. Yun yung payo ng mga netizens. Pero ganun pa man, nasa kanya pa rin ang desisyon. 'Di ba? So, mahirap talaga pong magsalita, lalo pat pamilya yung dito, yung usapin. Yung mga fans naman po, may mga nagsasabi na kaya daw pala gusto mo nang ilipad ni Paolo sa ibang bansa si Kim Chiu para makahinga dahil dito sa mga kasosyos na naghahabol sa kanya na actually hindi naman siya ang may kasalanan. So, sabi nga ng mga fans, ano kaya ang desisyon dito ni Kimi kung may mga kasosyo siya na naghahabol sa kanya kung totoo man. Pairali na lang yung pagiging mabait na sige, bayaran na lang, ibalik na lang puhunan para tapos lalabanan na lang niya sila separate na laban para pagbayarin sa ginawa. Kasi nga hindi naman siya dapat hinahabol ng mga kasosyo kung hindi daw po ninakawan ng kapatid. Anong palagay niyo? Anong inyong masisay tungkol dito? What do you think also doon sa sinasabi ng mga fans na kaya pala gusto ibang bansa ni Pao? So yun lang, kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin mga chikas. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.